Nung bumalik kami rito sa Pilipinas, medyo lahat ng mga banateros medyo nagsiubuhan. Oo, nagpahinga-pahinga ng konti. Ngayon, bakbakan na naman. Oo, dalas-dalasan na naman natin ang pakikipag-ululan dahil ang mga bayaran na mainstream media hindi humihinto sa pagpopropaganda para sirain si Inday Sara. Alam nyo naman, kapag hindi nanalo si Inday Sara, ibig sabihin nagwagi ang kadiliman. Pag hindi nanalo si Inday Sara sa 2028, nagwagi ang korupsyon, ang mga adik, nagwagi ang mga masasamang loob. Hindi tayo papayag niyan. 4 na taon hanggang 6 na taon. 4 na taon na tayong pinahihirapan nito sindikatong gobyerno na ito. 4 na taon na. Kaya may 2 taon pa. Putatisin na natin. Konti na lang yan. Oo, may raos lang natin itong 2026. Tapos na ang boxing, mga bossing. Palubog na ang araw ng hindi pa sumisikat na administrasyon ni Bongbong. Tanginan yan. Oo, itong administrasyon na to hindi umangat. Lahat pababa. Puta, parang sex bomb dancer, spaghetti, pababa ng pababa. Tangina ninyo, ang gagago ninyo. Oo, syempre, sabi nga nila mag-aaya ba tayo ng revolusyon? Hindi na. Okay na yun, sige na, tapusin nyo na yan. O, total naman, sumusunod tayo sa batas. Ano ba sabi ng batas? Ang sabi ng batas, magpasailalim tayo sa sa demokrasya. Binoto ng taong bayan, binoto ng taong bayan yan. Bayanan natin, antayin na natin matapos yan. O kung hindi man matapos yung kanyang panunungkulan, malay mo, balang araw, bago matapos yung kanyang panunungkulan, malay mo, matapos na yung buhay niyan. Baka naman magalit kayo, malay mo, sabi ko malay mo, halimbawa, madapa yan, tapos, madapa, tumusok yung pakong D8 sa mata niya, gano'n. O kaya, sa sobrang singhot niya, hindi niya alam, bubog na pala yung nasinghot niya, gano'n. Dumugo utak niya. Maraming paraan. Bayaan nyo na, wag nyo na masyadong siniseryoso yan. Matatapos din ang panunungkulan ng mga hayop na yan. Malalakas lang ang loob ng mga yan kasi nasa kapangyarihan pa sila. Pag wala na sila sa kapangyarihan, putang ina, para mga basang sisiw yan. Para mga daga yan, mga yan, nahahantingin natin isa-isa. Lahat ng mga magnanakaw ng mga congressman, mga magnanakaw ng mga senador, lalong-lalo na yung mga magnanakaw dyan sa Malacanang, putang ina, matindi si Pangandaman, ha? Matindi si Pangandaman, mga bossing. Nakuha pa siyang, ginawa pa siyang CEO ng isang korporasyon ng gobyerno. Tang ina niyan, isipin mo, ginawa pang CEO, magnanakaw na nga. Di ba? Sinabi na nga ni Martin Romualdez na executive. Tapos sinabi nila ang executive daw hindi lang daw presidente. Kung hindi presidente, sino? Sino nagre-release ng budget sa DPWH, DBM? Sino ang pinuno ng DBM? Si Pangandaman. So kung si Pangandaman ang pinuno ng DBM at sinabi ni Bongbong hindi siya may kasalanan, di si Pangandaman may kasalanan. Siya nagre-release ng pera. Although alam naman natin na hindi magre-release ng pera si Pangandaman kung hindi aprubahan ni Bongbong at pipirmahan ni Bongbong yan. Kaya sigurado tayo si Bongbong Marcos talaga yan. Pero sige, sabihin na natin na si Pangandaman na nag-release ng pera sa DPWH para katkungin ng mga putang na demonyo dyan sa DPWH. Anong nangyayari ngayon? Bakit? Kung sino pa yung mastermind sa mga pagnanakaw sa Pilipinas, puta, binibigyan nyo pa ng mga panibagong posisyon, mga hayop kayo. Tangina kasi to si Tulfo Hindi na kasi sinundan yung yung hearing ng Blue Ribbon Committee, kaya tuwan-tuwa sila dyan sa impeachment Tuwan-tuwa sila dyan sa impeachment, mga bossing, dahil alam nila na matatabunan yan yung Blue Ribbon Committee. Pero grabe, sikat na sikat yung impeachment ni VP Sara. Sa lahat ng impeachment sa buong mundo, yung impeachment ni VP Sara, yung talaga naman nakatutok ang mga tao. At kaya, takot na yung prosecution at talagang nagtatae yung prosecution. Ang tagal nilang pinaghandaan yan, pero supot pa rin yung missile nila. Walang yan Pero mamaya pag-uusapan natin yan, mga bossing. Dito muna tayo. Yan. Dyan muna tayo. Dito muna tayo, mga bossing. Si Angel Locsin, anong iniiyak nitong babae na to? Anong iniiyak nitong losyang na ito? Sige, basahin natin, ha? Kasi nagsimula yung kadramahan nitong putang inang babae na ito. Nagsimula yung kadramahan niya noong si Robin Padilla, nabanggit niya sa kanyang pagtatanong sa isa sa mga testigo ng prosekusyon patungkol sa mga komunista. Ang tanong kasi ni Robin Padilla, alam mo ba kung sino si Marcos Sr., ang unang-unang presidente na lumaban sa mga komunista, mga kaliwa, terorista, NPA, kung sino man yan. Tinanong niya, sabi niya, alam mo sino ang pangalawa? Sino ang pangalawang pangulo na na-misinterpret na mga bobong galit kay Robin? Sabi niya, sino ang pangalawang pangulo na
nagtrabaho sa CPP na tatrabahuhin o ubusin, lipulin ng CPP-NPA. Oh. Tapos sabi nila, anong pangalawang pangulo? Hindi naman pangalawang pangulo si Duterte, tanga. Sinabi nga si Marcos Sr. yung unang pangulo, yung pangalawang pangulo, ibig sabihin sumunod kay pangulo na sumunod kay Marcos Sr. Ang ina nito mga bobo eh. Oh, so ngayon, pangalawang pangulo na sumunod sa paglaban, pagsawata sa komunistang NPA. Si si Robin Padilla, hindi pala. Si Pangulong Duterte at naging kabalikat niya diyan, naging katulong niya diyan ang matapang na talagang hinahangaan natin, tinitingala natin na ama ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy, na gumastos ng bilyon-bilyon na sarili niyang pera para tulungan ang gobyerno para ang propaganda ng mga makakaliwa, propaganda ng mga NPA, ng mga komunista at terorista sa Pilipinas ay maharang sa pamamagitan po yan ng programang yung programa ni Doc Lorraine Badoy at saka ni Ka Eric Series, ang Laban Kasama ang Bayan. Oo, bilyon-bilyon ang ginastos ilang taon na ine-expose ng programa na yan sa SMNI kung papaano nagre-recruit yung mga komunista mula elementarya hanggang high school, kung paano sila nagtatanim ng ideolohiya sa mga kabataan natin para pagdating ng kolehiyo, ma-exploit nila yan, mare-recruit nila yan at dadalhin yan sa bundok para maging corn beef. Nung panahon ni Pangulong Duterte, so dahil dyan sa programa na yan, nagising ang mga kamalayan ng mga magulang, pinrotektahan yung kanilang mga anak, pati yung mga kabataan, nagising ang kanilang diwa, hindi sila nagpabudol, nagpaloko, nagpa-brainwash dito sa mga putang inang mga makakaliwat mga komunista na ito. So bumaba yung kanilang recruitment, tapos marami sa mga kadre, marami sa mga rebelde ang nagbalik sa gobyerno dahil sa ipinaramdam ni Pangulong Duterte sa mga komunista na ang gobyerno ay hindi ninyo kalaban, lalong-lalo na ang gobyernong Duterte. Kaya ang daming nagsisuko na mga NPA nung panahon ni Pangulong Duterte at konting-konti na lang mauubos ng mga yan. As in, konting-konti na lang. Tangina, nakipag-pistoks ang gobyerno na ito ni Bongbong. Nakipag-pistoks ang gobyerno na ito ni Bongbong sa mga komunista. Tangina niyan. Lumakas na naman ang mga komunista. Kita nyo, kaliwat kanan na naman yung mga makabayan dyan sa Congress. Taragis yan yung Duterte Youth na lumalaban sa mga komunista. Dinisqualify ng Comelec, ipinalit. Tangina niyan, makakaliwa pa. Namamayagpag ngayon. Sino mga namamayagpag ngayon? Sila Terry Ridon, sila Jokno, sila Leila de Lima, si Sendenya. Lahat. Nagkaroon na naman ng boses yung mga pinatay na ni Pangulong Duterte na boses ng mga komunista. Ayan, nabuo na naman. Ayan na naman, buhay na naman sila. Nakipagkasundo para para hindi na makadagdag sa mga gustong magpababa kay Bongbong Marcos. Etong mga komunista na to, na nila, all for one for all na sila. Kita mo. Ano ang problema ng bayang Pilipinas? Ang problema ng bayang Pilipinas, mga bossing, yung flood control scandal, di ba? Anong dinidinig ngayon sa Senado? Sa impeachment, confidential funds. Yung confidential funds na yan, ginamit para maubos sa mga putangina komunista. Pero yan ang dinidinig ngayon. Kita nyo, nasan si Pangulong Duterte? Nasa ICC. Saan yung ICC nakalocated? Diyan sa Netherlands. Alam nyo yung Netherlands, diyan tumakbo yung satanas na pinuno ng CPP-NPA na si Joma Sison. Pinatakbo dyan ni Cory para hindi mapauwi dito sa Pilipinas at hindi makulong dito sa Pilipinas. Diyan nag-exile. Napakarami mga komunista dyan. Nakita nyo, nasa si Pangulo. Sino ang mga complainant ni Pangulo? Putangin na lahat yan, mga komunista yan. So napakalaki talaga. Kaya nasan si Pastor Apollo Kibuloy? Nakakulong ngayon. Nasan si Pangulong Duterte? Nakakulong ngayon. Bakit? Dahil nilabanan nila yung mga komunista. Nilabanan nila yung mga komunista para kanino? Para sa sarili nila, para sa atin. Para yung mga anak ninyo hindi maging mga rebelde. Yung mga anak ninyo na inaasahan ninyo na mag-aaral at mag-aahon sa inyo sa kahirapan, hindi mare-recruit ng mga buwaka ng ina nito at hindi magiging kalaban ng gobyerno na imbis na makatulong, makapaglagay ng pagkain sa hapagkainan ninyo, putang ina, nag-aarmas. Binibrainwash ng mga putaragis na ito. Ngayon, sinabi ngayon ni Robin Padilla,
na siya'y isa rin namang komunista. Umamin naman si Robin Padilla dyan eh. Sinabi naman talaga ni Robin Padilla yan na ako'y komunista, ako'y idol ko nga si Joma Sis. Kahit naman si Pangulong Duterte, utak komunista din naman si Pangulong Duterte, kaya nga fist sign siya eh. Yung fist sign niya naging ganun, pero dati yung fist sign niya nakataas. Oo, kasi ano naman eh, masa si Pangulong Duterte at alam naman ni Pangulong Duterte kung ano yung mga ipinaglalaban ng mga komunista. O, dalawa naman kasing klase ng mga komunista eh. Merong mga komunista na gusto talaga ng kagandahan para sa Pilipinas. Meron din ng mga komunista na putang na gusto talagang guluhin ng Pilipinas. Dalawa yan eh. O, alam niyo yung kanyang kanang kamay na si Tatay Ibasco. Si Cabsec Ibasco, ano yun? Dating NPA yun. Pare na naging NPA na nahuli ni Pangulong Duterte at ni-reform ni Pangulong Duterte, naging tao niya sa Davao for a very long time. Nakita ninyo. Ang ganda, harmonious ang nangyari sa Davao. Ang daming mga rebelde sa Davao. Ang ginawa ni Pangulong Duterte, ipinakita niya na kaisa nyo ako. Parehas naman tayo ng gusto eh. Maayos na bayang Pilipinas. Ganun naman yung ideology ng communism. Okay man yun. Hindi naman masama yun eh. Kasi ideolohiya yun eh. Way of life ang pagiging komunista. Oo, mindset ang pagiging komunista. Hindi naman porket komunista ka, terorista ka na. Hindi po. O kasi marami pa rin ako, meron pa rin akong mga kaibigan na mga komunista pa din ang utak, pero hindi sila katulad ng mga komunista na mga mukhang pera, katulad nitong mga Makabayan Black. Hindi sila ganyan. Oo, na ang gusto lang nila, yung mga pansarili nila, kalaban nila gobyerno, pero putang ina nakikipagkangkangan sa administrasyon ngayon. Sila ganun. So si Robin Padilla is one of the few na mga komunista ang isip, pero maganda ang layunin sa bayang Pilipinas. Hindi katulad ng iba na komunista ang isip, gusto lang nilang mag-take over sa bayang Pilipinas para sila hari. O, ganun yun. O, ngayon, mga bayan, dyan niya, sila Colmenares, o, sila Bayan Muna, sila Saturno Campo, ayan, sila Franz Castro, di ba? O, di ba? Mga komunista ang mga utak nila, pero dinideny nila na komunista sila. Wala nang masama kung komunista ka eh. Walang masama kung komunista ka. Wala rin sa Biblia nakalagay na bawal maging komunista. Okay lang maging komunista ang iyong isip, ang iyong puso. Okay man lang yun. Huwag ka lang lumabag sa batas. Oo, kasi kung ang batas ng Pilipinas ay hindi komunista, susunod ka doon. Di ba? Kung gusto mo, pamilya mo, lahat kayo, komunista ang mga utak ninyo, okay lang yun. So long as hindi kayo lalaban sa gobyerno. Pwede naman kayo magreklamo sa gobyerno kung meron kayong hindi nagugustuhan. Pero hindi pwedeng mag-aarmas kayo at mamamaril kayo ng mga sundalo natin, ng mga kapwa nyo Pilipino. So si Robin Padilla, ganun siya. Oo, ganun siya. Idol niya di ba si Pangulong Duterte, si Joma Sison, pauwiin pa nga sana niya sa Pilipinas yan eh. Kasi gusto niya talaga magkaayos ang bayang Pilipinas at saka yung mga komunista ang isip na maganda naman ang layunin sa bayang Pilipinas. Gusto niya na mag-work together. Kaya nga pinagkukuha niya, kinuha niya yan si Ridon. Di ba? Kinuha niya sino ba to? Yung mga Department of Agriculture. Puro makakaliwa. Anong ginawa ng mga yan? May nagawa ba? Reklamo nung nilagay mo sila sa posisyon. Sino ba to? Si Kokey. Si Ridon, nung nilagay sa posisyon, anong nangyari? Puta, sinibak. Bakit? Putang inang yan. Ang nire-represent mo, kahirapan. Urban poor. Tapos biyahe ka ng biyahe, tarantado ka. Tanginan yan. Di ba? Ngayon, mapunta tayo doon sa ating main topic. Ayan, ngayon si Angel Locsin, doon lang sa sinabi ni Robin na komunista siya, nag-react si Gaga. Biglang nag-react si Gaga nung narinig niya yung komunista. Ito ang sinabi niya. Sabi niya, nung mga panahong magkakasama tayo, madalas mong ikwento yung panahon na namundok ka at nag-armas para ipaglaban ang bayan. Sabi mo pa nga, dinadalaw ka ng ex mo sa bundok. Ito lang, dito sa unang ratsyada niya na ito, nagkukwentuhan sila ni Robin Padilla tungkol sa pagiging komunista. Bakit kayo magkukwentuhan ni Robin Padilla sa pagiging komunista kung hindi ka komunista? Di ba? Doon pa lang palpak ka na eh. Deny ka kasi ng deny. Deny ka ng deny na hindi ka left-leaning, pero putyang ina. Para kang yung mga para kang yung mga sila Sara Ilago, sila Raul Manuel, na galit kapag ka nire-red tag, wala nga salitang red tag, kapag ka inuugnay sila sa mga makakaliwang grupo, pero hindi naman nila kayang kondinahin yung mga masasamang gawain ng CPP, NPA, NDF. Ng NPA, ng New People's Army, yung mga pagpatay ng mga NPA, mga pandurukot, panggagahasa ng mga NPA, yung mga pagsunog ng mga equipment, hindi naman nila kayang Hindi naman nila kayang kondinahin. Pero ayaw nilang matawag na konektado sila dun. Mga hipokrito. Mga rally ng rally. Mga mga progresibo. Pero ayaw nila matawag o ma-associate dun sa mga kinahihiya nyo pala eh. Bakit nyo sinusuportahan?
O ngayon, sabi niya dito, naalala ko madalas tayo magkwentuhan nung panahon mo na namumundok ka. O bakit niyo napagkwentuhan yun? Kaya niyo napagkwentuhan yun. Ito sa akin lang pwedeng mali ako. Baka kaya niyo napagkwentuhan yan. Kasi, baka ganyan talaga ang likaw ng bituka mo. Oo, kasi ang alam ko, kamag-anak ka ni Colmenares. Si Colmenares, alam naman natin, kaliwa yan. Diba? Bayan muna. Oh. Ano ba saan ba si Colmenares? Oh, di ba? Yung mga ACT Teachers Party List. Oh, hindi, ACT Teachers. Di ba sinabi naman mismo ni Joma Sison na legal front niya yung mga yan? Legal front ng CPP, NPA, NDF, yung mga party list na yan. Yung mga organization na yan. Oh, kung si Joma Sison na nagsabi na itong yung mga sinusuportahan mo, yung Gabriela. Oh, hindi ba? Mga ano yan, mga left-leaning yan. At kung sinabi ni Joma Sison na mga legal fronts niya yan, ba't ayaw niyong ma-associate? Pinopromote niyo tapos ayaw niyong ma-associate. Pwede ba yun? Oo. Paano naman ma-open yung usapan tungkol sa komunista? Kung hindi mo rin pinagmamalaki na ganun ang takbo ng utak mo. Halimbawa, kumakain kayo, tapos sinabi mo ang sarap ng adobo. Tapos biglang dumating si Robin Padilla, magkukwento siya tungkol sa pagiging komunista niya, pagiging rebelde niya, pag-akit niya sa bundok. Meron kayong common denominator, kaya nyo pinag-uusapan yan, kaya nyo pinagkukwentuhan yan, meron kayong topic na na-open, na parehas yung interest ninyo, kaya nagkwentuhan kayo tungkol sa pamumundok ni Robin, dinadalaw siya ng kanyang jowa sa bundok, dahil umakit na siya sa bundok at nag-armas na siya. Di ba? Kung halimbawa, nagte-tetris ka. Alangan naman nagte-tetris ka, biglang darating si Robin Padilla, "Oy, Angel Locsin, alam mo ba na komunista ako dati?" Kaya pwedeng ganun out of the blue. Hindi yun. You have to open a topic, and then yung tema ng pag-uusap nyo doon na nakabase sa topic nyo. Malamang nung pinag-uusapan nyo ni Robin Padilla, ang pinag-uusapan nyo is yung pagiging komunista. Yung pagiging, hindi masama ang maging komunista. Hindi nga lang siya normal. Pero hindi krimen ang pagiging komunista. Kasi katulad yan, ang China, komunista, maunlad. Ang Russia, komunista, maunlad. Yung North Korea, ewan ko rin, wala akong idea. Hindi ba? Hindi masama yun. Maayos. Depende na sa ano yan. Depende na sa namumuno yan. So ngayon, itong si Angel Locsin, yun sinasabi niya na nung mga panahon magkasama tayo, madalas mong ikwento nung panahon na namumundo ka. Bakit yung pag-uusapan yan in the first place kung hindi nyo topic yung pagmumundok? Okay, pangalawa, sa statement mo na to, kahit papaano, natuwa akong makita ulit yung dating Robin Padilla na nakilala ko, at least honest ka ngayon, kuya. At least si Robin honest. Ikaw ba naging honest ka? Inamin mo ba ever? Kahit na lang dyan sa mga mangilan-ngilan mong tagasunod, inamin mo ba sa kanila na utak komunista ka? Kung hindi, sabihin mo hindi ka komunista. Kondinahin mo yung gawain ng mga sinusuportahan mong mga grupo. Sabi nito, ang tanong ko lang, nasaan ka nung panahong nire-red tag ako? Putang ina mo, kasama niya yung asawa niya. Kasama niya si Mariel. Nagpaparami sila ng lahi. Anong pakialam mo? Nung nire-red tag ka, putang ina, problema mo yan. Sumama ka sa mga progresibong mga grupo, sumama ka sa Gabriela, nagpo-promote ka ng mga gawain ng mga organisasyon na kinaaaniban mo. Ngayon, nung inassociate ka nila dahil ultimong leader ng NPA, CPP, ang nagsabi na legal fronts niya ito. Ngayon, noong na-associate yung pangalan mo, hiyang-hiya ka, bakit ka mahihiya kung sinamahan mo naman yan? Sabi niya, nasaan ka nung mga panahong nire-red tag ako kahit maalam mong hindi totoo? Utang ina, abogado ka ba ni Robin? Abogado mo ba si Robin Padilla? Pasweldo mo ba si Robin Padilla? Nanay mo ba si Robin Padilla? Tatay mo ba siya? Jowa mo ba siya? Kuya mo ba siya? Ilan libo ang mga kaibigan mo? Ilan libo kaibigan mo? Meron ka sigurado ako sa Facebook, mga milyong mga followers. Yung kaibigan na malapit sa'yo, putang ina mo, lahat ba yan pinagtanggol ka nung nired tag ka? Gago, di ko nga alam na nire-red tag ka eh. Kung alam ko lang nire-red tag ka eh, di baka dumagdag pa ako. Pero inaano mo, parang may utang na loob si Robin sa'yo. Ano ba nagawa mo sa buhay ni Robin? Ikaw ba yung nakatulong sa paglaya ni Robin? Ikaw ba, nanghingi ba si Robin sa'yo ng pera para mapakain niya yung pamilya niya, para ipamukha mo sa kanya o isumbat mo sa kanya yan? Nasaan ka nung panahong nire-red tag ako kahit alam mong hindi totoo? Gago! Yung mga kapatid mo, nasaan nung mga panahon na yan? Mga pinsan mo, mga kamag-anak mo, tsahin mo. Ang ina mo, bago mo anuhin si Robin Padilla, hanapin mo muna yung mga kamag-anak mo magtanggol sa'yo. Tangina ka.
Di ba sabi, actually, kasama mo pa nga at katsikahan yung mga nagre-red tag, naghuhukas kamay at pumikit sa katotohanan. O kaibigan niya yung mga yun, kaibigan ka rin niya. O mas pinili ni Robin Padilla yung ganun talaga. Ikaw may ari ng mundo, te. Boss ka? Pasweldo mo tao? Ha? Jowa mo? Ha? Nagpachukchak ka ba dyan para mag-demand ka? Oh. Ang tanong lang, yung mister mo pa, pinagtanggol ka ng sandamukal. Baka mamaya hindi ka naman pinagtanggol ng mister mo, tas naghahanap ka ng tanggol sa iba, ha? Oo, ang tawag dyan, papansin. Ang tawag dyan, self-centered. Wag ganun, ma'am. Wag ganun. Pagtanggol mo sarili mo, ikaw si Darna eh. Di ba? Pinagtatanggol mo lahat ng mga inaapi sa mundo. Tapos nung ikaw yung inapi maghahanap ka ng tao magtatanggol sa'yo, ipagtanggol mo sarili mo. Di mo ba kaya? Ang ina nyo, ang hilig nyo magpaawa. Hindi naman kasi kayo kasali sa usapan, putang ina, nakikialam kayo. O ito pa. Isa sa mga pinakamalaking dahilan kung bakit ka binoto ng maraming Pilipino ay dahil inaasahan nilang magiging matapang kang boses para sa kapatid nating Muslim. Bakit hindi ba siya nagsasalita para sa mga kapatid nating Muslim? Hindi ba niya nire-represent ng maayos mga kapatid nating Muslim? Putang ina. Ha? Bakit? For the first time nga, nagkaroon ng pagdadasal ng Muslim diyan sa Senado. Hindi niya pa ba binibigyan ng boses yung mga kapatid nating Muslim noon? Nakita nyo kung paano niya ipagtanggol ang mga kapatid nating Muslim diyan mismo sa halls of the Senate. Hindi pa rin siya boses ng Muslim? Putang inang babae na ito. Wala kang alam. Inutil ka, boba ka. O kung makapagsalita ka, akala mo, ino-audit mo si Robin? Taga-commission on audit ka? O may metrics si Robin sa'yo, ganon. Hindi siya pumasa sa standards mo. O dito ako natawa eh. Pero bakit parang mas ipinaglalaban mo pa si Kibuloy? Naniniwala ka ba talaga na siya ang appointed son of God? Ba't nadamay si Pastor? Dito ako talaga natawa, bakit? Nung nadamay si Pastor Apollo Kibuloy, alam ko na kung bakit gigil na gigil ito si Angel Locsin, at alam ko na kung anong totoong pagkatao at totoong utak niyan. Para sa akin, ang magagalit lang kay Pastor Apollo Kibuloy, mga komunista. Kasi nga si Duterte at saka si Pastor Kibuloy, dalawa sila na nagtrabaho at umubos sa mga komunista sa Pilipinas. Bakit biglang nasama si Pastor Kibuloy dito? Naniniwala ka ba talaga na siya ang appointed son of God? Ako, naniniwala ako na siya ay appointed son of God. Ikaw din, appointed son of God ka eh. O daughter of God. Ako din, naniniwala ako na ako ay appointed son of God. Oo, lahat yun. Nakalagay yun sa Biblia somewhere. Hanapin mo. Nakalagay doon na ang tawag niya sa atin, mga anak. Putangin nun yan. Kung ayaw mo maging anak ng Diyos at di ka naniniwala na si Pastor Kibuloy ay anak ng Diyos, kaninong anak siya? Bukod sa anak siya ng mga magulang niya. O ikaw, kung sinabi mo na anak ka ng Diyos at hindi ako maniwala, hindi ka ba magagalit? Kung hindi ka anak ng Diyos, kanino kang anak? Sa Satanas? Gago ka pala eh. Alam niyo, yung mga religious beliefs na yan, nirirespeto yan. Oo, yung paniniwala ng Iglesia ni Cristo, paniniwala ng Kingdom of Jesus Christ, paniniwala ng mga Mormons, paniniwala ng ganito, ng Katoliko, ng Victory, ng GCF, CCF, lahat ng may mga CF. Yung mga paniniwala na yung spiritual yan, nire-respeto yan, hindi yan kini-question. Kung ikaw, anong simbahan mo at feeling mo, yung simbahan mo, yung pinakamagaling na simbahan sa buong kalawakan, ire-respeto natin yan kasi nga, hindi pwedeng pagdebatihan yan. Tabu yan. Pagdating sa paniniwalang spiritual, respetuhan yan. Bakit mo kino-call out si Pastor Apollo Kibuloy? Putangin, ang kapal naman ng pagmumukha mo. Oo, kung sa dami ng mga natulungan mo, ikukumpara mo sa mga dami ng natulungan ni Pastor Apollo Kibuloy at na sagip ni Pastor Apollo Kibuloy ng mga kaluluwa, ikukumpara naman sa yung kupal ka. O, sino na ba mga kaluluwa na sagip mo? Alam mo ba kung ilan ang miyembro ng KOJC? 7 hanggang 8 milyon na sila sa buong mundo. Ikaw, followers man lang ang marami ka, pero may nasagip ka ng mga kaluluwang kupal ka? Lakas ng loob mo maka-call out sa mga spiritual leaders. Putangin na mo ka. Yung spiritual leader ninyo, may nagawa na ba yan para sa bayang Pilipinas? Tingnan ninyo kung gaano na karami ang mga buhay na nabago ni Pastor Apollo Kibuloy, pati yung kanyang SMNA Foundation, yung mga natulungan nila mga bata na pag-aral nila, yung mga pamilya na yung mga napagtapos nila ng abogasya, doktor at kung ano-ano. Kaya mong yan? Kaya mong kahit man lang papaano lebelan yan, Angel Locsin, ang tigas ng mukha mo?
Kaya nung lumabas yung pangalan ni Pastor Apollo Kibuloy dito, sabi ko, bakit anong connection nung away nyo ni Robin Padilla kay Pastor Kibuloy? Alam ko na. Kaya galit na galit ito kay Pastor Kibuloy kasi nga, putang ina, komunista ang utak nito. Oo, kasi hindi mo naman, ang dami naman simbahan eh. Si Robin Padilla, nirerespeto din niya ang Iglesia ni Cristo. Meron ding mga personal pronouncements ang leader ng Iglesia ni Cristo. Siya din ang tagapagmana ng mundo. Ba't hindi mo kino-call out dito? Bakit si Pastor Apollo Kibuloy lang kino-call out mo? Kasi alam mo yun, na si PRD, si Pastor Kibuloy, ang umubos sa lahi ng mga kaibigan mong mga komunista siguro. Tapos magagalit ka, magdidimanda ka. Putang ina, nananahimik ka eh. Nasa bahay ka lang, nagpapalaki ka ng bilbil mo, nakikialam ka sa mga usaping politika eh. Mag-open letter ka. Tapos kapag ka sinagot yung open letter mo ng mga follower ni Robin Padilla at naniniwala sa kanya, iiyak ka. Magsumbong ka ngayon, magsumbong ka sa asawa mo. Kung gusto mo, tapos mag-vlog ka din, mag-away tayo dito sa vlog kung gusto mo. Naniniwala ka pa talaga na siya ang appointed son of God? If you're gonna ask me, yes, naniniwala ako na siya ay appointed son of God. Am I a member of KOJC? Hindi. Pero naniniwala ako sa tao at nire-respeto ko yung paniniwala ng tao na yun. Kasi nung sinabi sa akin ni Pastor Apollo Kibuloy yung ibig sabihin ng appointed son of God, na-realize ko, wait, appointed son of God din ako. Appointed son of God yung kapatid ko. Appointed daughter of God yung kapatid kong babae, yung nanay ko, at lahat ng mga kilala ko, appointed sons and daughters of God. Ang ina nyo, hindi kayo marurunong. Sabi niya, isa ka sa pinakamakabayang taong nakilala ko. Ikaw si Andres Bonifacio. Puta, hindi naman si Andres Bonifacio yan, si Robin Padilla yan eh. Kaya nakakalungkot pag nakakabasa ako ng stand mo sa pagdating sa China. Hindi ito ang Robin Padilla na nakilala at hinangaan ko. Kung hindi makikipagkaibigan si Robin Padilla sa China, saan siya makikipagkaibigan? Angel Locsin sa Amerika. Di ganun din. Nakipagkaibigan din siya sa isang lahi. Bakit hindi mo kayang kondinahin si Bongbong Marcos na ipinadala ang isang Pilipino sa banyagang korte? Aber, nagalit ka doon? Nagagalit ka kay Robin Padilla pagka sinasabi niya na dapat kaibiganin natin ng China dahil ang China maraming pwedeng itulong sa atin. Magandang maging kaibigan yan. Makikinabang tayo dyan. Ayaw mo. Gusto mo sarili mo. Hindi ba nagwo-world tour ka? Hindi ba? Di sana, naging artista ka lang sa Pilipinas. Hindi ka sana nagpunta-punta sa ibang bansa kung gusto mo lang pala sa Pilipinas. Gusto mo pala pag-aari ka lang ng Pilipinas. Ayaw mo makipagkaibigan sa ibang mga bansa. Kung ganun pala, di sana, hindi ka nangingibang bansa. Wala ka sana mga kaibigang foreigner. Hindi naman kasi masama may pagkaibigan sa China. Hindi rin masama may pagkaibigan sa Amerika, sa Russia. Pwede naman tayo may pagkaibigan sa lahat eh. Ang gusto ni Robin Padilla, wag natin awayin ng China. Bakit gusto nyo kaibiganin ng Amerika tapos awayin ng China? Hindi pwede. Pwede ba natin maging kaibigan ng China at kaibigan ng Amerika katulad ng ginawa ni Pangulong Duterte? Anong kinakagalit mo? Opinion ni Robin yun. Kung ayaw mo sa China, di putang ina, tanggalin mo lahat ng made in China sa buhay mo. Huwag ka kumain siomai, huwag ka kumain ng siopaw. Huwag ka kumain ng paa ng manok. Yung chinchansu mo, bawasan mo. Di ba? Anak ng tinapay ka. Kung yun ang gusto ni Robin Padilla, anong pakialam mo? Magsenador ka, tumakbo ka senador, tapos awayin mo China. Hindi ka pakikialaman ni Robin. At saka ano ba masama sa China? Kakagaling lang namin sa China, galit na galit ka sa China, gago, mas mayaman di hamak ng maraming milya-milyang daan taon ng layo ng China sa atin. At kung tatanungin mo ko, gusto natin maging katulad ng China? Oo naman. Kung kakaibiganin ng China natin ng China, tutulungan tayo ng China na ma-advance tayo in terms of technology, in terms of infrastructure, why not? Coconut? Sabi nito, kahit papaano, alam kong halos parehas tayo ng landas na dinadaanan. Gago, iba yung landas niya, iba yung landas mo. Ang dahil mong drama. Galing sa hirap, nagtrabaho ng maaga. Tinangkilik at nagpapasaya ng mga tao. Ang utang na loob natin ay sa ating Diyos at sa lahat ng Pilipino. Ba't hindi ba ginagawa ni Robin yun? Ikaw lang ang may karapatan doon? Ikaw may ari? Nasa iyo titulo? Mas malala ka pa pala eh. Mas malala ka pa pala doon sa mga religious leaders eh. Parang ikaw kasi inaangkin mo na lang ang Diyos at ang bayang Pilipinas eh. Hindi lamang sa iisang tao. Sino ba iisang tao sinasabi mo? Si Duterte? Alam naman ikaw ang i-idolizing niya. Wala ka naman nagawa sa mundo. Bukod sa bumukangkang ka lang sa mister mo, wala ka naman nagawa sa mundo. Kundi, ayan lang, kung ano lang mga nabayaran mong buwis. Pero kung maging idol man ni Robin Padilla si Pastor Apollo Kibuloy, si Pangulong Duterte, sa kanya na yun. Hindi naman kayo magkaano-ano.
Magkaibigan lang kayo. Pag-aari mo ba siya? Tama na kuya, gising na. Hindi pa huli ang lahat. Ulul, ikaw ang gumising. Gumising kayong mga dilawan sa inyong kabaliwan. Sa inyong kahibangan na putang ina ninyo, kayo ang may hawak ng moral high ground dito sa Pilipinas. Hindi po. Hindi na kayo tinatangkilik. Putang ina ninyo. Bago mo i-call out si Robin Padilla, mas mabuti, i-call out mo muna yung pagnanakaw ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Yung pagtataksil ni Bongbong Marcos sa bayang Pilipinas ang isang Pilipino ipinatapon sa korte ng ibang bansa. Na ang daming mga nakakulong ngayon na mga inosente, tapos yung mga leader ng mga sindikato sa Pilipinas na nagnakaw sa bayang Pilipinas, mga nasa laya. Kinall out mo na ba sila, ma'am? Kino-call out mo yung pagiging komunista ni Robin Padilla, pero hindi mo ma-call out yung pagnanakaw ni Bongbong, ni Martir Romualdez. Tiningnan ko yung page mo Wala ka ron. Wala akong nakita na kino-call out mo yung pagnanakaw ng gobyerno. Galit ka lang in general sa magnanakaw, tapos itinutuon nyo sa mga Duterte. Hindi naman sila ang leader ng bayang Pilipinas ngayon. Hindi naman sila ang may hawak ng mga kaganapan sa Pilipinas ngayon, budget ng Pilipinas, batas sa Pilipinas. Bakit ba galit na galit kayo sa mga Duterte? Kasi ang mga Duterte ang umubos sa lahi ng mga komunista sa Pilipinas. At kung hindi ka komunista, hindi ka magagalit kay Pastor Apollo Kibuloy at kay PRRD. Kung hindi ka makakaliwa, hindi kayo hindi. Ang hirap kasi sa inyo, hipokrito kayo. Pwede niyo namang aminin, ano ngayon? Ano ngayon? Left-leaning ako, ano ngayon? Makabayan ako Yun ang gusto ko Yun ang ideology ko So, ano ngayon? Meron tayong freedom to choose. Freedom of choice, di ba? Kung freedom of choice mo, maging komunista, di ilabas mo na komunista ka. Katulad ni Robin Padilla. Ngayon, kung hipokrito ka, linis-linisan ka, pa-virgin ka, kung bait-baitan kayo na akala nyo pinanganak kayo sa Jerusalem, tapos may mga kayo, closet naman kayo. Meron naman kayong mga itinatagong mga kalansay sa mga closet ninyo, wala kayong karapatan mag-call out ng tao. I-call out nyo muna yung mga sarili nyo. Mga ulul. Ina ninyo manahimik ka na lang. Manahimik ka na lang. Alam mo, para kang si Agot Isidro kaya hindi nagkakaanak kayong dalawa ni Agot dahil ini-stress niyo yung sarili ninyo sa politika Ang sarap-sarap na ng buhay niyo, ang yaman-yaman nun. Mayaman ng asawa mo Asawa mo si Arce, yan ang may-ari ng Arce Dairy, yung ice cream. Apakayaman ng mga yan. Ang sarap-sarap na ng buhay mo, umiiyak ka pa. Tangina, siguro kung nakapangasawa ka ng tricycle driver, baka terorista ka na ngayon. Ang sarap na ng buhay mo. Hindi namin alam kung pigrolak ba o bimig ang kinakain mo. Ang laki-laki mo na. Isang sinyalis yan na talagang nagpakasarap ka sa buhay. Ipanatilihin mo na lang yan. Minsan kasi yung sebo umaakyat yan sa utak. Minsan kaya yung utak hindi na nagpapunction yan. Ingat-ingat lang. Ingat-ingat lang. Bago ka mag-demand kay Robin Padilla, bigyan mo muna ng anak yung asawa mo. Yung demand niya na maparami niyang lahi ninyo, yun muna, tugunan mo. Nakikialam ka sa politika, sarap-sarap na ng buhay mo Hindi nyo na nga ma-call out yung gobyerno sa corruption na ginagawa nila kasi hindi kayo apektado nakikialam pa kayo. Pabayaan nyo na yun. Pabayaan nyo na kung yan ang desisyon ni Robin Padilla sa buhay niya. Pabayaan kung tatakbo siya sa 2028 ulit, Vice President or Senator, di wag mo iboto. Wag mo iboto. Ang dahil pa sinasabi. Putang ina, kala mo naman may utang na loob sa iyo yung tao. Nagkukwentuhan lang pala kayo tungkol sa buhay komunista ninyong pareho gusto mo ipagtanggol ka pa. Wala ka na bang kapangyarihan kasi yung bato wala na sa'yo, sininghot na ni Bongbong? Huwag ka mapipikon Huwag ka mapipikon. Ganyan talaga kapag ka-artista, laos, tapos losyang na. Nagpapapansin na lang. Since nagpapansin ka, mapapansin ka talaga. Huwag na sumama ang loob mo kaya sa susunod, matulog ka na lang, magpasasa ka na lang sa yaman ng mister mo, magpakasasa ka na lang sa rangyan ng buhay. Kung gusto mo, mamigay ka ng pera, okay lang, wala kaming pake. Kahit kumain ka ng tae na may bubog, wala kaming pakialam. Huwag ka lang makialam dun sa mga taong hinahangaan namin. Dahil ganun din naman. Magagalit din naman sa amin sigurado yung mga taong humahanga sa'yo. Quits-quits lang. Tangina durug. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis,
lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang halong takot.